Sa punto ito ay makakausap natin si Comelec Chairman Sixto Brillantes. Alamin na natin sa kanya mismo kung hanggang kailan talaga. Dahil, di ba Chairman, merong panukala noon na ma-extend yung registration sa ARMM. Kahit sa ARMM po ay wala na talagang extension. Hindi, wala na. Ito, filing certificates of candidacy. Talagang 5 araw lang ito hanggang alas 5 ng Biyernes. Walang extension. The only exception would be kung magkaroon ng bagong batas na maghahati ng isang probinsya, maghahati ng isang syudad, then we will have to accommodate them. Pero ito, hindi ito. Hindi extension ito. Actually, giving in to a law which will create new provinces. Chairman, kahapon pa, nung last week po, nagpanawagan kayo na dapat walang dalang mga banda sana kung po pwede yung mga kandidatong pupunta rito. Pero sa ngayon po, sa labas ng Comelec, talaga napaka-festive ng atmosphere. May mga banda, may mga tambol. Tama yun. Nalulungkot na talaga ako dahil parang hindi kami napapakinggan. Pero anyway, talagang kanya kultura pa yata natin niya hanggang ngayon. No? Pero sana, pinasasabi ko na hindi maganda tignan. While we do not have the legal authority to prevent them, pero sinasabi ko, we have the moral, ethical considerations. Dapat hindi nila ginagawa ito. Yung filing of certificate of candidacy is a very dignified process. Hindi dapat nasisira ito na parang nagkakaroon na ng kampanya. Yun naman ang akin. Kaya lang, wala kami talaga magawa. Wala namang batas na nagbabawal. Nabanggit niyo po yung dignified process, yung pagpapile ng COC at pagkandidato mismo. Pero kanina pa lang po may mga naobserbahan na tayo na lumalabas na parang nuisance candidate kasi yung isa nagpapakilalang may-ari ng Pilipinas, may isang asawa ng isang Chris Aquino daw. Paano niyo po masasala itong mga to? Well, may due process yan eh. In fact, ayoko nga sabihin na they are nuisance. Pero we have the motu proprio authority to cancel. Motu proprio authority, which means patatawag namin sila, pakikinggan namin sandali, at titingnan namin kung talagang nuisance o hindi. Tapos didesisyon na namin. We don't want to make any conclusions now. No? Titingnan pa namin kung ano nakalagay. Pero chances are that, kasi ang rule on nuisance, nakakagulo ka, wala ka namang capacity to campaign, lahat siyang gagamitin namin sa kanila. Kung talaga mapapakita namin na hindi nila sinusunod yung batas, tatanggalin namin yung pangalan nila. Chairman, ano ba talaga yung nakasaad sa saligang batas sa mga gustong kumandidato sa anumang posisyon dito sa Pilipinas? Bakit para nakaka-attract ito ng napakaraming mga ganitong klase? Well, yun ang problema eh. Wala naman nakalagay sa saligang batas eh. All that is required in the Constitution is qualification. This means Filipino ka, you're already of age, you're a resident, you're a registered voter. You know how to read and write. Eh, pag na-comply mo, pwede ka ng kumandidatong presidente. Pero meron din tayong batas under the Omnibus Election Code asking or authorizing the Comelec to motu proprio take out these candidates from the list. At ito pa, pag wala silang kakayahan ng mga panya, lalo na sa senatorial position ng mga panya all over the Philippines. Tsaka meron din mga nuisance na nakakagulo lang. Yung mga kaparehong pangalan, yan ang mga pwedeng tanggalin. Ano po yung magiging proseso pagkatapos ng Friday, 5 p.m. yung deadline? Hindi ba? Pagkatapos po nito, ano po magagawin na ng Comelec? Kailangan bang masala na? I-screen na namin lahat yung mga nag-file ng ano. Tapos titignan na namin kung sino ang qualified o hindi, sino hindi tama ang ginawang COC. At titignan din namin kung may mga magdedemanda. At i-hear na namin lahat disqualification cases, denied due course cases, tsaka nuisance candidates. All over the country, ha? Kaya napakaraming trabaho nito ang darating. At ang deadline po nito dapat matapos nyo by the end of the year kasi I understand by next year ayusin nyo na yung configuration ng mga kandidato. Kailangan namin matapos. Kaya nga namin pinapapile ng maaga eh. Para namin matapos lahat ito by the end of the year before we commence with the configuration. Panawagan po ninyo, meron pang mula ngayon, may 4 na araw pa yung mga kakandidato para mag-file ng kanilang mga COC. Paulit-ulit nyo pong sinasabi talaga na wala ng deadline pero may mga nagsasabi pa rin na baka may mga special circumstances, Chairman. Wala. Talagang wala naman deadline. Wala nang extension. Yun ang sinasabi ko. Kasi wala naman humihingi ng extension in the first place. Okay. Wala akong official request na nakikita except from one attorney Macalintal na sinabi ko naman hindi na namin i-extend. So, wag na ho kayong maniwala doon sa kumakalat na magkakaroon ka ng extension. Tigil ho kami October 5 at 5 o'clock. Wala na ho kami tatanggapin after that. At pag hindi kayo nag-file, hindi na ho kayo kandidato for the 2013 elections. Okay. Maraming salamat po, Chairman. At siguro makikiusap pa rin ho ba kayo doon sa mga taong nasa labas kasi medyo matraffic na yung paligid ng Comelec dahil sa mga banda at saka yung mga taga-supporter na nasa lumabas ako kanina, hindi yung mga nanggugulo dyan ang kinausap ko. Ang kinausap ko yung anti-EPAL kasi nandyan. Gusto ko sila sana mga
magpalabas ng hindi tama ang ginagawa nitong mga ito. So ini-encourage niyo po yung mga anti-EPAL group na Yeah. kausapin itong Because this is one form of EPAL. Itong ginagawa nila na nagkakampanya na, hindi pa naman campaign period. Okay, marami pong salamat. Comelec Yeah, Chairman thank Sixto you. Brillantes. Thank you. Salamat po.